pag-uusapan naman natin itong mga structural drawing o itong mga poste at pundasyon no, ng mga gusali. Paano ba gawin ito? Dito sa side na ito, merong distance na 5 meters center to center. Tapos meron naman siyang 6 meters center to center dito sa side na ito. No? Tapos ang sukat ng poste mga boss, meron siyang 0.5 meters by 0.5 meters, no, yung cross section ng poste. Pagkatapos meron siyang 2 meters by 2 meters yung laki ng pundasyon at saka may kapal siyang 0.4 meters, no. Etong topic na ito mga boss, napaka-importante ito sa mga structural drawing ng gusali. Kaya lang mga boss, bago pala natin umpisahan no, etong topic na ito, kung bago pa lang po pala kayo no, sa maliit pa lang nating channel, huwag niyo po sanang kalimutang pindutin muna pala yung subscribe. Pero isama niyo na rin po yung like at saka notification bell. Para maumpisahan natin mga boss no, etong 3D footing and column na ito no, o yung pundasyon at saka yung poste natin, kailangan nasa 3D views tayo mga boss no. Kung halimbawa nandito kayo sa view, tapos 3D views, nasa top view kayo no. Nandito tayo sa plan view or top view, kailangan pumunta tayo dito sa view and then 3D views o kahit alin dito no, southwest isometric, southeast isometric, northeast and northwest no. Dito muna tayo sa southwest isometric and then saka nyo i-zoom no. And then pwede nyo rin gamitin itong command na ito, itong orbit no. Pwede nyo iganyan para ma-position nyo no sa tamang view. And then gawin nyo na yung isa no. Halimbawa, itong pundasyon muna o footing, no? 2 meters by 2 meters, tapos ang kapal niya is 0.4 meters. Para magawa yan, rectangle lang yan mga boss, no? Na-discuss naman natin ng mga previous videos. And then click, tapos click natin yung dimension options. And then type lang natin 2 along X and then 2 along Y. So, ito na yun mga boss, no? Ngayon para magawa no yung poste naman, o baguhin lang muna natin yung kulay. Para magawa naman yung poste, rectangle lang din yan no. Tapos click, ang sukat nun dimension is 0.5 meters by 0.5 meters no. Ayun. So para hindi kayo mahirapan, i-move natin itong posting ito dun sa gitnang-gitna ng pundasyon na ito no, o no rectangle na ito. So, gamitin natin yung move command, shift right click, gamitin natin itong mid between 2 points, no? So, midpoint siya ng between 2 points na ito, at saka ng point na yon. So, ayun siya, bit-bit natin siya, no? Na-discuss naman natin yung object snap na yan, at ilalagay natin dun sa gitna naman itong rectangle na ito, at mamaya iti-3D natin yan, no? Shift right click ulit, gamitin natin yung mid between 2 points. Ito yung first point, yung midpoint ng rectangle na ito. Ayun yan. Second point, ito. Sa midpoint din ito. So, ang mangyayari, pupunta na siya ron, no? Ngayon, kung hindi nyo alam yon, pwede rin naman ganito ito mga boss, ha? Pwede rin ganito. I-move ko lang, no? Para kahit paano. Pwede nyo ganito gawin, no? Dati kasi ganito rin ang ginagawa ko nung bago-bago ako sa AutoCAD. Maglaline ako, no? Gagawa ko ng guideline, tapos maglaline din ako ron. Tapos, i-move ko siya, no? Hawakan ko sa midpoint, ilalagay ko doon. Ayan, no? Saka ko aalisin yung mga line na yon. Pwede rin naman yon, no? Kaya lang medyo matagal, no? Kaya sinasabi ko, kailangan alamin nyo yung mga option doon sa object snap, no? Which is, na-discuss ko naman lahat yung mga boss, i-review nyo lang yung mga videos natin, no? Yung mga nakaraang videos natin para mapabilis yung pag-drawing nyo, no? Kaya nung susunod na gagawin natin mga boss, no? I-extrude na natin. So, i-XT na-discuss ko naman ng previous videos ito. Click and then enter. Ang gagawin natin, 0.4 kasi 0.4 yung kapal, no? Ayan. Ngayon, change ko lang yung kulay nito para madaling makita yung isa. At pwede rin puntahan itong views, tapos punta muna tayo dito sa Visual Styles, 3D wireframe muna tayo. O dito tayo sa wireframe muna, no? Para makita. At kasi nandito tayo sa realistic views kanina, no? So, dito yan sa Visual Styles.
realistic. So, kailangan pumunta muna tayo dun sa mga wireframe, no? Ayan. So, para makita natin ng maayos yung gagawin natin. Ito, 0.4 ito. Ito naman, ilagay na lang natin ng 3. Pataas. Na-discuss naman natin yung extrude mga boss, ha? So, ayan. Yung sukat na yan, ito na, no? Hindi lang nakalagay pa yung dimension, pero tuturuan ko kayo maglagay ng dimension nito at including nito, no? Yung naka 3D siyang ganun, para magamit nyo sa mga drawing nyo, no? Tapos, i-move ko na lang ito, ilagay ko sa malayo, tapos dito ko siya gagawin, no? So, ito naman mga boss, array lang naman ito, no? Na-discuss naman natin yan nung mga previous videos, i-review nyo lang, no? Pero para makita natin ng maayos, punta tayo sa views, tapos visual styles, tapos realistic. Ayan, no? Ngayon, i-array ko ito para minsanan hindi na tayo magkakopy para magawa ito, no? Tingnan nyo lang yung structural drawing nyo sa plano kung paano gawin, no? At saka yung distansya. So, AR for array, select ito. Tapos, merong rectangular. Ayan yan. So, ito yung row. Ito naman yung columns. Na-discuss ko nung previous video ito mga boss, no? Yung array na yan. Tapos, click ko yung row. Ilang row? Nakalagay doon is 4. Ito yon 1, 2, 3, 4, no? Ang distansya naman niya, 5 meters. Ayan na yan, no? Tigpa 5 meters yung distansya nun, no? Ngayon, banda naman dito, enter ko lang muna. Punta ako sa columns. Number of columns, nakalagay doon 6 para magaya natin ang distansya niya 6 meters, no? Kung titingnan natin mga boss, ayan na siya, no? Tapos enter ko lang para ma-exit. So, yung sukat niyan, eto, 6 meters na yan. At eto naman, 5 meters na yan, no? Mamaya lalagyan natin ng dimension, no? Etong sukat nito, center to center, 6 meters na. At eto naman, center to center, 5 meters na yan, no? Ngayon ito, ilalagay muna natin yung dimension, no? So, madali naman itong dimension na ito mga boss, no? Ang gagawin muna natin pala, since one entity to, i-exclude natin, no? Which is na-discuss ko naman yan, no? Ngayon, pwede rin naman natin gawin muna na wireframe itong visual styles natin para madali nating ma-dimension. Ang dimension nito, click lang natin ito, end to end. Ito yung dimension, no? So, baguhin ko lang yung kulay para madaling makita at humiwalay siya, no? Tapos, dimension din tayo, no? Dito. Ito yon, no? Ayan yung dimension niya, no? Tapos, ito naman, para magawa naman itong sukat na ito, ang gagawin natin, UCS tayo. Tapos, T3 point tayo, type natin 3P. So, dito tayo, first point, second point ito, third point ito. So, magda-dimension tayo niyan, ito na yon, no? Ito yung 0.4. Ayan, no? So, para magawa, yung poste naman, no, yung kapal ng poste, UCS din tayo. Tapos, 3P or 3 point. Tapos, first point ito. Second point ito. Third point naman, itong nasa taas, no? Tapos, mag-dimension tayo. Ito yung dimension niya, no? Ayun yan, no? So, ayan 3 meters yan, no? Ayan yung naging exercises natin mga boss. Meron siyang dimension dito. Lagyan din natin ng dimension. Para mabalik sa dati ito mga boss, no? UCS world lang tayo, no? UCS icon or UCS and then world tayo. Ito yung default kasi, no? So, yung dimension na center to center niyan dito, ayan yung 5 meters, no? Ito, tama naman yung ginawa natin. Ngayon, para ma-dimension din yon, meron naman dito sa annotate yung continue. Gamitin na lang natin ito. Ayan yung center to center dimension mga boss and continue, no? Ganon din naman dito sa kabila, no? So, dimension muna, linear, midpoint to midpoint. Ito siya, 6 meters yan. And then, i-continue na rin lang natin. Midpoint dito, midpoint doon, and then midpoint dito,
midpoint doon, no? Ayun, no? Ngayon, kung gusto nyo lagay yung total dimension niya, midpoint nito, papunta ron sa kabila, no? Ang total niyan is, ito yon, no? 30 meters, no? Ngayon, dito naman, lagay rin yung total dimension, linear, midpoint to midpoint. Ito naman, no? 15 meters yun. Yung mga dimension na yan, mga boss, at ibang mga command na yan, na-discuss ko naman yan, no? Parang review lang ito, para ma-practice natin yung structural drawing, no? So, punta tayo sa visual styles na realistic. Ayan. Pag-usapan naman natin yung pag-compute ng pundasyon at saka ng poste. Yung pong volume niya, kukomputin po natin yan, gagamitin natin itong AutoCAD. Kasi nung nakaraan, pinag-usapan po natin kung paano gawin itong pundasyon at saka itong poste dito sa AutoCAD. Ngayon, i-estimate naman natin gamit ang AutoCAD. Ang sukat na ginawa natin mga boss, no? 1 meter by 1 meter yung pundasyon natin o yung puting natin. Ang kapal niya ito, 300 mm or 0.3 meters, no? Ngayon, ito naman, yung poste, ang taas niya ay 4 meters. Ang sukat naman niya, yung cross-section niya ay 250 by 250 o 0.25 meters by 0.25 meters. Ang bilang netong poste at saka pundasyon mga boss, ito siya. 16 na poste at saka 16 na puting. Kukomputin natin ngayon yung total volume netong pundasyon at saka ng poste. Kasi kukomputin natin dito pagdating ng araw sa mga future videos yung konkreto niya, kung ilang simento, ilang buhangin, ilang graba. Sa ngayon, kukompute muna tayo ng volume ng pundasyon at saka ng poste. Yung pag-compute niyan mga boss, ganito siya, no? I-on ko muna yung layers, yung computation. Ito siya. So, para ma-compute yung volume ng puting, length times width times yung thick. So, ibig sabihin, ito yung length niya, 1 meter, ito yon, times 1 meter, ito yon. Ang kapal niya ay 0.3 meters ayon, no? Ang volume ng puting natin, yung isa is 0.3 cubic meter. Samantalang yung volume naman ng poste natin, ang length times width times height, ito yung formula, no? Ang length niya is 0.25, ito yon, or 250 mm, no? Ito naman, 0.25 din, no? Or 250 mm. 0.25 times 0.25 times 4 meters. Ito yung taas. Ang volume ng poste natin is 0.25 cubic meter. Yung isa. Ngayon, para ma-compute natin, no, yung volume ng poste tsaka volume ng puting, i-add natin yan. Yung volume ng poste tsaka volume ng puting, i-add natin ito. 0.25 cubic meter plus 0.3 cubic meter. Ang answer niya is 0.55 cubic meter. Ibig sabihin, isang poste at saka isang pundasyon pa lang yan, no? Kaya lang itong pundasyon natin at saka yung poste natin, 16 na piraso yan. So, kung titingnan natin dito, 16 siya. So, ibig sabihin, ita-times 16 na lang natin. So, yung volume of column puting at saka nung yung volume ng poste at saka nung puting is 0.55 cubic meter. So, para ma-compute yung total volume, 0.55 cubic meter times 16 natin. Yung total volume natin is equal to 8.8 cubic meters. So, ibig sabihin, itong 16 na poste at 16 na puting, 8.8 cubic meters siya.
ayan po yung pag-compute ng pundasyon natin at saka ng poste natin. Okay, ayun lang mga boss, no? Kung nagustuhan nyo itong video natin, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no, yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.